Ano nga bang dapat gawin kung sakali nag-a-apply ng calamity loan dito sa SSS? Pwede rin for salary loan. Yun nga lang, merong error na you have no disbursement account eligible for salary or calamity loan. Ano yung dapat gawin? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sa pag-apply ng calamity loan dito sa SSS na pwedeng gawin gamit yung computer ninyo or yung cellphone ninyo, basta i-click nyo lang yung 3 lines and then i-click lang ang loans at makikita nyo na dito yung calamity loan. Kapag kinlik nyo yan, ganito dapat yung makita ninyo. At dahil mas malaki yung view sa computer, ito na lang yung gagamitin ko. But again, kahit ang gamit nyo ay ibang devices katulad ng phone, tablet, laptop, or computer, pareho lang yung magiging itsura at proseso. At kung babalikan natin yung mga steps, dapat ganito na agad yung makita ninyo. Merong 4 steps, yung una yung sa calamity loan details. Pero may mga pagkakataon na error ang makikita ninyo. Katulad nito, wala kang disbursement account na pwedeng maging disbursement o yung pagka-transferan para sa salary loan or calamity loan. Ano nga ba yung dapat gawin tungkol saan? Ipapakita ko sa inyo yung step-by-step guide. Proceed na tayo. Click ko lang itong Services Disbursement Account. Ito yung mga guidelines tungkol sa i-enroll nating bank account. Dapat active account to, hindi siya dormant, dapat hindi rin siya joint account, hindi rin ito prepaid account, time deposit at marami pang iba. Mas maganda na i-double check nyo ito, lalo kung hindi kayo sigurado sa bank account na i-enroll ninyo. And speaking of bank, ipapakita ko sa inyo mamaya yung sa listahan. So, check ko lang to, click ko yung proceed. At ngayon, meron tayong dalawang option, bank at e-wallet. Kapag loan ang i-apply natin sa SSS, hindi pwedeng i-enroll ang e-wallet para dyan. Ang e-wallet, ito yung sa GCash or Maya. Pero kung sakaling meron kayong Maya wallet, meron na rin kasing bank account yun or savings account. Katulad nito, makikita ninyo, pag nag-open kayo ng Maya account, meron kayong wallet. Sa katabi niyan, savings, pwede nyo na yung i-enable pag nag-sign up na kayo sa Maya. At ang maganda dyan is sa itong savings account, meron itong account number kapag kinlik nyo ito. Ito yung Maya wallet ko, meron savings na part. Na-enable ko na to, na-open ko na, tap ko yung My Savings, yung green na box, at ang kakailanganin natin dito ay yung account number na nakikita natin sa bandang taas. At dito nga sa SSS, piliin natin yung bank, and then hanapin natin yung Maya Bank. Ito siya, at ilalagay na rito yung account number. Dalawang beses siya i-enter. Click ko yung next. At nagkaroon tayo ng error message dito kasi ang sinasabi is you can only enroll one active disbursement per bank. Kung mapapansin nyo dito sa gilid, meron na kasi akong Maya Bank na na-enroll. Kapag ganyan, ibang bangko yung pwede nating enroll, and speaking of ibang bangko, ito yung listahan na pwede nating pagpilian. Kung ano man yung bank account na meron ka, halimbawa payroll account mo, savings account mo, or passbook account, piliin mo lang siya dito. Halimbawa yung sa Land Bank, and then mag-proceed na tayo. I-double check lahat ng info kung tama. Nasa step 2 na tayo kung saan mag-upload ng mga requirements. So ano-ano nga ba yung mga requirements na ito? Una-una yung proof of account na tinatawag. Ano-ano itong mga to? Pwedeng ATM card number, basta yung account number ay nasa bandang baba. At ano yung halimbawa nito? Ito yung isang halimbawa ng Land Bank na ATM card. Pili tayo ng isa. Kung mapapansin nyo, nandito merong savings account or SA, and then ito yung account number. Ito yung kakailanganin natin, so pwede nyo itong picturean at i-upload doon sa SSS. Yung card number na nakikita natin dito, hindi ito ang account number. At linawin ko lang din na hindi lahat ng ATM card, katulad ng sa BPI o yung iba pa, ay may account number na nagpapakita doon sa mismong ATM. Iilan lang na ATM card ang merong account number din na nakaprint doon sa mismong ATM card. That's why kapag yung ATM ninyo ay walang account number, ibang option ang pipiliin ninyo. At ano pa yung option na yon? Pwedeng bank certificate. Sa Maya Bank, pwedeng ma-download ito online. Katulad nito, nandun pa rin tayo sa savings account, and then meron ditong view account details. Merong bank certificate dito sa bandang gitna. Nagkataong napili ko na siya kanina, that's why pwede ko na siya i-download ngayon. Tap ko tong download. At andito yung pangalan ng banko, which is Maya Bank. Andito yung pangalan o yung account owner ng bank at yung account number na din. That's why pwede natin talaga itong magamit. Na siyang pwede natin i-upload dito. I-click ko lang to or i-tap ko to kung gamit niyo yung cellphone at mamimili na to ng picture mula sa gallery ninyo. Sa Maya, pwede nyo tong i-screenshot para pwede nyo nang ma-upload dito. So,
So, nakapag-upload na tayo. Next naman ay yung valid ID. Ano-ano yung valid ID na tinatanggap ng SSS? Yung UMID card, SSS, yung Philippine or National ID, pwede rin yung ACR driver's license at marami pang iba dito. So, pwede nyo i-double check yung ID na meron kayo kung nasa listahan ba siya ng SSS. At kapag okay na, pwede na siyang i-upload dito. Lastly, kung ano man yung document na in-upload natin sa taas, halimbawa bank certificate at yung ID, hahawakan natin iyon katulad nito at kailangan mag-selfie. Tandaan na sa selfie, dapat kuha hanggang balikat, walang nakaharang sa muka katulad ng mask, salamin, wala ding sombrero. Malinaw din ang pagkakakuha at malinaw din o nababasa yung mga detalyeng nakalagay doon sa document na hawak natin, katulad ng sa ID at kung ano man yung proof of account, mapa ATM card man yan or bank statement. So, i-click lang din to at i-upload na. Kapag okay na, click lang tong next. I-review lahat ng information kung tama, yung account number, yung proof of account, at i-check itong I-certified. Sa pinakababa, i-click lang tong enroll. At ganito yung confirmation na makikita ninyo. You have successfully enrolled yung bank account, pero hindi pa ibig sabihin ay approve na ito. For branch approval ito at hihintayin natin na mag-update yung SSS at i-check kung approve ba or rejected. Kadalasan nare-reject yung application natin kung mali yung information na pin-provide natin katulad ng account number, o di naman kaya ay malabo yung pagkakakuha ng mga selfie, maging yung mga document dito. And after nga natin makapag-apply, andito rin yung notification about sa ginawa nating transaction. Merong date dito, July 12 ko siya in-apply at July 14 pa siya na-approve. That's why mag-apply na agad kayo ng disbursement account, lalo kung alam niyo na mag-loan kayo sa SSS. Lastly, katulad ng nakikita nyo rito, may disbursement account. So, umpisa, for branch approval ang makikita nyo dito, pero pag na-approve na, ang makikita nyo na is active disbursement account. Pwede nyo itong i-deactivate anytime, lalo kung yung account na yon ay hindi na active or nagsara na yung bank account. At ihabol ko na lang din very quick na ang tinuro ko sa inyo ay ₱1 net bank account enrollment. Yung Maya Bank, nakaka-receive yun ng peso net transfer. At kapag yun yung in-enroll natin, hindi lang para sa loan siya magagamit, maging sa iba't ibang mga benepisyo, katulad ng sa retirement, funeral, sickness benefit, at marami pang iba. Kung mapapansin nyo, PesoNet Banks lang yung may puro check dito. Unlike sa e-wallet na hindi siya pwedeng magamit for loans, only for other benefits katulad ng unemployment, retirement, at iba pang nakalagay dito. So kung gusto nyo ng disbursement account na pwede sa lahat, mapa-loans man yan, or yung lahat ng benefits, mas maganda na mag-enroll ng PesoNet Bank account, katulad ng nakikita natin dito. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!